Civil Service Exam, word problem number 31. If 25% of a number is 10, what is 20% of the number? So choices 5, 8, 12, and 16. So ang question na ito ay nanggaling sa aking group or sa group chat. So sa group chat ko ng CSE Review. So para sa mga gusto nga palang sumali para sa CSE Review ngayong March 3, 2024, meron po akong GC, malapit na siyang mapuno, hanggang 250 lang alam ko. So malapit nang mag 250. So meron akong free math tutorial na gaganapin sa February 5, 12, 19, 20, 26, and 27. 6 sessions ng math tutorial via Zoom. So hanggang 500 participants lang po tayo, meron na akong 200 plus. Ang bayad lang po dito ay 20 pesos para lang po yun sa Zoom subscription. So 20 lang for 6 sessions. Okay? So ayan, galing ito dun sa GC namin, CSE Review. Okay? So yan, may nagpadala. Anong sagot nito po? Ayan. So sagutan natin. So to answer this type of problem, pwedeng mag-trial and error na lang tayo dito. So actually, pwede nang hindi i-solve yung mga ganitong type ng problem. Mag-elimination of choices lang tayo. Pero ipapakita ko lang yung mentally kung paano i-solve to, tapos kung paano i-solve talaga using equation. Okay, so ang sabi dito, 25% of a number is 10. What is 20% of the number? So doon pa lang pwede na tayong mag-elimination ng choices. So ang sabi, 25% of a number, yan, 25% of a number is 10. Okay? So yung 25% ng number, hindi natin alam tong number. Let's say n yung number. So 25% nung n ay 10. Ang tinatanong ay 20%. 20% of the number, ibig sabihin yan, same number, yung letter n pa rin. Yung number na hindi natin alam, kaya n. So from the given statement, so kung mapapansin natin, kino-compare yung 25% sa 20%. So di ba yung 25% mataas lang siya ng konti dito sa 20%. So ang ibig sabihin niyan, yung answer natin, yung 20% ay malapit sa 10 or mas malapit na mababa lamang sa 10. So therefore, hindi na pwede ang letter C dahil mas mataas ito. So ang 12 siguro mga around 30% ito to 35%. And then 16, hindi na rin ito kasi mas mataas ito. So ang pwede na lang 5 at 8. So 25% malapit siya sa 20%. So therefore ang sagot na dito ay letter B, 8, kasi itong letter A na 5 masyado nang malayo ito sa 10. 25% daw ay 10, eh yung 5 hinati yung 10. So ibig sabihin, hatiin din natin itong 25% siguro. So masyado na siyang malayo dito sa 20%. Okay, so by trial and error lang, ang sagot na dito ay letter B, 8. So hindi na kailangang isolve yung mga ganyang type ng problem. Pero isolve natin. So maraming way para isolve ito. Pwedeng ratio and proportion din applicable dito. So pwedeng yung percent problem or pwedeng gumawa tayo ng equation. So maraming way para isolve natin ito. So ito na yung una, trial and error lang. So ito yung pangalawa. So buuin natin ang equation. 25% of a number is 10. So 25% convert natin sa decimal or pwede rin fraction. So pwedeng 25%, so that is 0.25. Or kung gusto niyo naman 25%, that is 25 over 100. Okay? Percent means 100. Tapos 25 over 100, pag nilowest term natin ng 25 over 100, 1/4 na lang yan pag dinivide natin sa 25. Okay? So, ang mabubuo natin equation, 25%, so 0.25 off. Ang ibig sabihin ng off ay multiplication. So, 0.25 times the number, so letter N yon, is 10. So, yung is, ibig sabihin ay equals, tapos 10. Okay? So, yan ang equation natin. 0.25 times n equals 10. Or in fraction, kapag fraction form, ang 0.25 is 25 over 100 in lowest term, 1/4. So, therefore, 1/4 times n is equal to 10. Mas madali itong fraction kasi solve na agad itong n dito. So, kapag fraction ang ginamit natin, 1/4 times n equals 10, kailangan n ang matira. So, multiply both sides of the equation by reciprocal ng 1/4, that is 4. So multiply both sides by 4, maka-cancel na yung 4 and 1/4, matitira na dito, n is equal to 10 times 4, 40. Okay? So ang n natin ay 40. So ngayon, hinahanap naman, what is 20% of the number?
So 20% of the number, so i-apply ulit natin, fraction na lang ulit yung gamitin natin. So we have 20%, so ang 20% ay 20 over 100. 20 over 100 times n is equal to, or meron na tayo palang n. Ang value na ng n natin, 20% of the number, so ang n na natin ay 40. So 20 times 40. Okay? So ito na yung magiging sagot natin. So pwedeng i-cancel na lang natin itong mga zero dito. May dalawang zero sa taas, may dalawang zero sa baba. So pag kinancel natin yan, dalawang zero sa taas, dalawang zero sa baba, 1 na lang ang matitira sa baba, and sa taas, 2 times 4 na lang, which is equal to 8. So 8 na yung sagot. So gamit itong fraction, 8 ang sagot. Kapag ang ginamit naman natin ay itong decimal, ayan, so kung decimal lang ginamit, so 8 pa rin ang magiging sagot natin dito. So we have 0.25 times n. So divide natin both sides. 0.25. 0.25n, pwede nang tanggalin yung multiplication symbol. 0.25n is equal to 10. Divide both sides by 0.25. Okay? So divide both sides by 0.25. Maka-cancel out na ito. N na lang ang matitira. Tapos ito ay decimal. So may 2 decimal places. Move natin ng dalawa. Siyempre, pag nag-move sa baba, dapat mag-move din sa taas. So move ng dalawa, magiging siyang from 10, magiging add ng 0 dito. So we have 1,000 divided by 25. So 1,000 divided by 25, ilan ba yung ano ba yung magiging sagot diyan? Kung 100, ilang 25 sa 100? So sa 100, meron tayo, or kung gusto natin, i-divide na lang natin. Ayan, so 1,000 divided by 25, ang 100 ay 4. 4 times 25, so we have 100. So meron pa tayong 0 dito, bring down lang natin 0 divided by 25, 0. And then 0, 0. So therefore, ang n natin ay 40. Tapos kapares na nung kanina. So kung gusto natin, decimal pa rin ang gamitin natin. So we have 20% of the number. So we have 0.2 or 0.2 or 0.20. Parehas lang yan ng 20%. 0.2 of the number. So alam na natin yung number, yung n ay 40 na ngayon. So 0.20 times 40. So ano na yung magiging sagot dyan? So we have, pag multiply natin, 40 times 0.2, that is equal to 2 times 40 is 80. Tapos may 1 decimal tayo. So therefore, move natin yung decimal dito, magiging 8.0 or simply 8. Okay, so ayan, meron na tayong ilang solution na. Yung una, mental. Yung pangalawa, fraction. Pangatlo, decimal. So meron pang isa, gamitin naman natin yung ratio. Ratio and proportion. Okay, so burahin ko lang muna lahat. Ayan, so pwede tayong mag-ratio and proportion din dito. So ratio and proportion, 25% is to 10. Okay, so yung percent, wag na natin isama yung percent, 25 na lang. So magiging ganito siya, 25 is to 10 equals 20% naman is to blank. Okay, so yun yung hinahanap natin. So 25% daw ay 10. So ilan yung 20%? Ilan yung 20%? So 20 is to n, hindi natin alam. So n na lang. So solve for n, ratio and proportion. So multiply yung means equals dun sa extremes. So unahin natin yung extremes dahil nandun yung n. So 25 times n, we have 25n is equal to 10 times 20. So ayan, so pwedeng 10 times 20 lang muna. Tapos divide natin both by 25. Okay, so divide both by 25. So therefore, n is equal to, so pwede natin itong i-divide natin sa 5. Itong 20 at 25. Lowest term lang natin, 20 divided by 5 is 4. 25 divided by 5 is 5. And then, ito namang 10 at 5, i-lowest term natin yung 10 over 5. So divide both by 5. 5 divided by 5 is 1. 10 divided by 5 is 2. Multiply ang natira, 2 times 4 is equal to 8. Ang denominator natin ay 1 na lang. So pwede nang hindi isulat yung 1. The correct answer is 8. So therefore, ayan, sagot natin 8 pa rin, letter B. So ayan, so mamili na kayo kung anong gusto nyong technique na gamitin. So meron na akong 4 na solution na pinresent sa inyo. Okay, so thank you for watching. I hope nagustuhan nyo ang explanation ko para sa problem na ito. Pero sana ang gamitin nyo pa rin ay yung technique na pinakauna na hindi na kailangang isolve. So parang ano na lang, inisip na lang natin na ang 20% ay malapit sa 25, kaya dapat ang sagot ay mas mababa sa 10 na 8 lang yon. Okay, so thank you for watching. Bye-bye and God bless.